Kamusta na po ang lahat? Matagal na po tayong hindi nakapag-video at matagal na rin po akong hindi nakapag-communicate sa inyo na maibahagi ko ang laman ng aking isipan, damdamin at diwa. Ay ako po ay dinalaw ng napakabigat na suliranin. Nandyan siyempre yung pagkabigo. Nandyan din po yung tungkol sa aking anak na ang kanyang kondisyon ay hindi po bumubuti. At meron din pa po akong isang anak na akin pong inayos yung kanyang mga problema at kung ano-ano pa pong dumating sa aking buhay nitong buwan ng Oktubre at Nobyembre. Bukas, Disyembre 1 na, ako naman po ay umaasa na magiging mabuti ang daloy ng aking buhay, ng aking kinakaharap habang ang taon ay patapos na. Napagtanto ko po, kadalasan pala, ang suliranin, hindi lahat nakabatay ayon sa ebidensya. Hindi lahat nakabatay ayon sa facts. May mga suliranin na dulot lamang ng iyong assumption, pagpapalagay, dulot ng iyong takot, dulot ng reaksyon. Lamang ang kadalasan natin ginagawa ay hindi po tayo nag-iisip ng mabuti, hindi po natin nabibigyan ng sapat na pansin kung ang problemang ating kinakaharap ay dapat pa nating pag-aksayahan o pag-aksayahin ng enerhiya. Hindi po lahat ng suliranin ay dulot po ng aktwal na nangyayari base sa realidad. Kadalasan ng iba ay imagined. Nai-imagine. Gaya halimbawa ng pagsiselos, gaya halimbawa ng pagdududa. Sa mag-asawa, marami po ang nagkakahiwalay dahil po sa pagdududa. No? At hindi po yan nagdudulot ng masasabi nating positibo sa ating kalakaran, sa ating isipan, at lalo na sa ating emosyon. Ang pagdududa ay madalas nagdudulot po ng kaguluhan na wala naman pong tiyak na basihan. So paano po natin mapapagaan ang ating buhay? Kaya recently may mga Facebook post po tungkol dun sa 500 peso Noche Buena. Kung ikaw nga naman masuot sa ganong kalagayan, hindi pa dumarating yung December 24, gabi yung Eve, Christmas Eve, ay ikaw na yung nag-aabala, nag-aalala kung ang iyong pananalapi ay magiging sapat ba para sa Noche Buena na maaaring pagsaluhan ng pamilya. Sa loob ng Disyembre, starting December 1 hanggang December 24, ay ikaw ay masusuong ang iyong sarili sa isang suliranin na iyong pag-iisipan, pag-uukulan ng enerhiya, pag-uukulan ng dibdibang pansin na hindi po magiging healthy, hindi rin po magiging matiwasay ang iyong pagdiriwang ng Pasko dahil mas inuna mo ang Noche Buena na kung sakali 500 lang ang makita mo sa iyong wallet. Gayunpaman, paano po ba natin mapapagaan ang ating buhay sa gitna ng mga challenges, sa gitna ng mga pagsubok? Sabi nga, tibayan mo ang iyong loob. May mga ganong approach. Marami pong mga approaches na maaari po nating i-adapt, i-practice. Yun ang ating mapiling option kung paano natin kakaharapin ang problema. At meron din naman po talaga na iba ay sinasabi nila na ang lahat ay dulot lamang ng ating kaisipan. Totoo nga naman Ang katotohanan
ay nasa iyong isip lamang. Yung kanta nga ni Corita, di ba? Ang lahat ay nasa isip lamang. Ang takot, ang pagmamahal, lahat po yan. No? Na ay nasa isip lamang kung paano nyo tatanggapin. May mga katotohanan siyempre napakasakit. At meron din naman pong katotohanan na maluwal nating tinatanggap at yun po ay nakakapagdulot po ng paggaan sa ating mga nararamdamang damdamin dahil tinatanggap po natin at hinahanapan po natin ang corresponding reaction, corresponding action na lumalapat dun sa particular na sitwasyon. Pero may mga sitwasyon din naman po na walang basihan, react na ng react at tayo ay nakukonsumi. Ang konsumi ho pala isa niya, ang ibig po pala sabihin ng konsumi consume. Ang iyong enerhiya ay nakukonsume. Ang sakit ng damdamin ay nakukonsume. Yung iyong emosyon ay nakukonsume. Ay, translate na lang po yan sa konsumisyon. Consumption. Sino po ba ang nauupos? Hindi po ba tayo? Whether yung consumption na yan o yung consumption na yan ay dulot ng makatotohanang bagay o ilusyon o bahagi ng chismis, still, ang magiging end result to niyan ay hindi po kaaya-aya para po dun sa isang individual at maaari pong magdulot siyempre ng health-related problems tulad halimbawa ng sakit sa puso, alta presyon, yung nati-trigger ho yung iba pa pong mga sakit ng katawan. No? So, paano po ba natin ito maiibsan? May mga approach tulad doon ng sinabi ko at isa po sa mga approach na nais ko pong ipakilala ay yung tinatawag na flow citizen. Flow citizen. Ibig sabihin ng flow, daloy. Citizen, doon po tayo didikit sa daloy ng buhay. Sa dagok ng buhay ay meron pong corresponding na pagdaloy. Yung naganap po na bagyo ng Tino at yung isa pa po ay talaga pong nagdulot ng daloy na mabagsik. Marami pong naanod, mga sasakyan, bago pa. Mga bago pa karamihan ay talaga pong nagpatong-patong dahil sa daloy. Ang iba po, paano po sila nagpakita ng kanilang resilience? Siyempre, wala na silang magagawa kundi makiisa sa daloy ng tubig na rumaragasa. Makiisa sa daloy kung kailang magiging mahinahon ang daloy ng baha. Yung iba ay siyempre nandoon na po sa bubungan ng kanilang bahay para maiwasan pong maanod sa daloy. At yan din po, pag in-apply ho natin yan sa real terms, sa real life situation, marami po ang naaanod sa daloy ng mabagsik na tubig. Pero paano po natin ito mai-apply sa mga kondisyon na tayo ay laging may kinakaharap na suliranin, bagay na mga dapat nating kaharapin. Paano po ang philosophy na tinatawag na flow citizen ay makakatulong ho sa atin na maiwasan yung mga ating tatawaging unnecessary problems. May mga problema ho talagang necessary at meron din pong mga unnecessary problems na sa atin ay araw-araw na pinapakita. Pag tayo ay nag-scroll ng ating Facebook, yung mga nagpo-post, yung mga gaya ko, halimbawa, itong aking ginagawa, maging ang ginagawa ng iba pa pong milyon-milyong nagpo-post sa Facebook ay nag-i-elicit, nagpapaanyaya ng reaksyon, nagpapaanyaya ng inyong atensyon at nang sa ganun ay mabigyan kayo ng partikular na kaalaman o kamalayan na naaayon ho dun sa nagsasalita. Pero hindi po lahat. Hindi po lahat ng mga nagpipresenta ay inyo pong tinatangkilik, na inyo pong pinapaniwalaan at na inyo pong dinidibdib ang mga sinasabi. Lalo na ho kapag ang sinasabi ay ang
pakay na kayo'y painitin lamang. Painitin ang inyong damdamin. Siyempre, nagdaan na po yung partikular na problema ng ating sambayanan tungkol po sa korupsyon. Nandoon po tayo at ako man ay nag-react at na bukaw yung aking kamalayan at galit laban po doon sa mga gumagawa ng korupsyon. So, lahat po yan, nagsasama-sama ho yan at yan po ay bumubuo kung sa ating sarili kung paano ho tayo magre-react doon sa mga problema. Again, para mapagaan po ang problema sa buhay, ang ating mga isipin, i-qualify ho natin. Piliin lamang po natin kung alin sa mga pinipresentang impormasyon ay may tuturing nating may relevance, may kabuluhan sa ating pagkatao. So ang isa po sa mga aking pagtutuunan ng pansin sa ilang mga serye ng ating video ay ito pong tinatawag na flow citizen. Ipapaliwanag ko po.